Balita. Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, DPWH tiniyak ang transparency sa gitna ng pag-usbong na anomalya sa paggawa ng mga bank houses sa mga lugar na siniranta ng Bagyong Yolanda. Transparent naman ang DPWH. Dumaan sa masusing pag-aaral naman itong pagre-review ng itong mga costing natin. Mga kabataan sa National Capital Region unahin ng Department of Health sa kanilang nationwide vaccination laban sa tigdas. DOH pa rin nagbabala sa paggamit ng kulantro bilang first aid sa nasabing virus. Legalisasyon sa paggamit po ng marijuana muling iginiit sa Kamara. Minsan ang tao, pag walang edukasyon, hindi naiintindihan kung ano yung epekto. Pamahalaan lokal ng Maynila handa na para sa ingranding prosesyon para sa kapiyestahan ng itim na Nazareno. Balitang negosyo ang publiko kinalma ng DA na posibleng kakapusan ng gulay dahil sa frost o andap. At balita sa ibang dagat, residente sa may estadong apektado ng snowstorm sa Amerika nagpapanik buying na. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, ali po ng Lunes ngayon, January 6 na tayo, 2014. Ito pa rin ang RMN News Nationwide. Sa alam po ng Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, EXPR 603 RMN Pagadian, DYRI 792 RMN Ormoc, at sa DYHB 747 RMN Bacolod. Live International mga kasama via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA, at sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Bagamat walang bagyo na tinakapekto po yung Northeast Monsoon sa Hilagat Central Luzon. At dahil dito ay mararamdaman pa rin ang katamtaman hanggang malakas na hangin sa mga lugar sa Northern Central Luzon habang malakas na pagbugso naman sa mga coastal areas. Sa ngayon nakataas ang gale warning sa may Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela at Aurora. Magkakaroon naman ng bahagyang pagulan sa Eastern Visayas at Davao Region. Tindigan ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mahigpit nilang sinusunod ang mga kondisyones ng pamahalaan hinggil sa pagtatay ng bank houses para sa mga Yolanda victims. Sa interview ng RMN kay DPWH USEC Rogelio Momo, sinabi nito na transparent naman ang kanilang grupo pagdating sa mga gastusin at materyales na kanilang ginagamit sa pagtatay ng temporary shelters. Transparent naman ang DPWH. Mayroon naman kaming plano, mayroon kaming program of work, mayroon kaming lahat. Dumaan sa masusing pag-aaral naman itong pagre-review ng itong mga costing natin. Yung ating technical services ng Department of Public Works and Highways are doing their best to review all the costings in the program. At ito ang lumabas talaga. In fact, many instances, yung contractors natin ay they even decided to forgo contractors profit at saka yung iyaw dahil sabi nga nila, this is one corporate social responsibility na gusto nilang ibigay sa mga tao. So, I do not know where nagkaka-overprice. Sa paa niya, mayroon sariling plano rin ng mga contractors na humahawak sa konstruksyon ng bank houses. Kaya hindi nila masabi kung tama o mali binibigyan nilang estimate.
Kasabay niyan, pinagpaliwanag din ni Momo na magkaibang issue ng overpriced material sa pagiging non-compliance ng mga contractors. In case contractors are not following, did not comply with this specification, that's another story, no? Yes. But with regards to overprice, ganito yun, ano? Hindi ko masabing tama yung kanilang estimate na 200 to 230 per bangkaw. Hindi namin alam kung anong plano ang basis ng kanila. Kasi may plano dapat tayong tingnan bago tayo makagawa ng isang program of work, no? Or isang estimate. So, I cannot say if they're right or they're wrong dahil hindi namin alam ang klase ng plano na kanilang ang basis ng kanilang estimate. Ngayong araw lumabas ang report mula sa isang international shelter group na labag sa international recognized standards and best practices ang ginagawang pabahay po ng gobyerno sa mga biktima ng Yolanda. Sa kaugnay na balita, mga kasama, Malacanang dumistansya sa balitang overpriced nga yung mga bank houses para sa mga biktima ng Yolanda. Kasama natin sa balita, live Deo de Guzman. RMN Report. Tahimik muna ang palasyo ng Malacanang sa balitang overpriced at pawang mga substandards ang mga ginamit na materyales sa mga itinayong bank houses para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Visayas Region. Ayon kay Communications Operations Secretary Sani Coloma, bahala na si Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson sa pagpapaliwanag at pagsagot sa mga katanungan sa nasabing usapin. No comment muna anya ang palasyo sa nasabing issue at hindi rin nagkomento ang palasyo sa balitang may politikong kaalyado ng administrasyon sa pagpili sa kontraktor ng mga bank houses. Sa ngayon ay may 200 bank houses ang itinatayo ng pamahalaan sa mga lalawigan ng Leyte at Eastern Samar. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, RMN. Radyo mo nationwide. Headline. Pinamadali na ng Department of Health ang paglulusad ng nationwide vaccination para sa 12 milyong kabataan na posibleng maapektuhan ng tigdas. Ayon po kay DOH Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, unahin nila mga bata sa National Capital Region o Kamaynilaan at saka susunod na mga katabing lalawigan. Patayan niya sa nilang record, umabot na sa 1,724 ang naitalang kaso ng tigdas sa buong bansa, kung saan 21 sa mga ito ang namatay. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Deputy Assistant Secretary Tunisito Mali na kanilang susuportahan ang kampanya ng DOH laban po sa tigdas. Anya, mas maganda simulan ang vaccination sa mga paaralan, lalo na sa mga matataong lugar. Una rito ay nagreklamo na rin at nagdeklara na ng measles outbreak ang 9 na lungsod sa Metro Manila. RMN News Nationwide. Pinag-iingat po ng DOH, mga kasama, ang publiko hinggil sa paggamit ng kulantro bilang pangunang lunas sa tigdas. Ayon kay Dr. Eric Tayag, walang scientific study na ang kulantro ay lunas sa nasabing sakit. Sa paan niya, hindi naman nakatulong ito sa pagpapagaling ng sakit. Sa halip ay posibleng lalo pang lumala ang sakit ng pasyente kapag nakainom nito. Muli ring mapila ang DOH sa mga magulang na dadalhin lamang sa mga health centers at pabakunahan ang kanilang mga anak lamang sa tigdas. Kahit pa ni Tayag, ang tigdas ay contagious viral disease at maaaring makamatay kung magkakaroon po ng komplikasyon. Dali rin daw mahawahan ng tigdas ang mga malnourished na bata, kaya hindi naman may HIV infection na maaaring magkaroon ng malalang kaso ng sakit. Ipiniliwanag, mga kasama, ni Isabela Congressman Rodolfo Albano III sa RMN ang kahalagahan ng legalisasyon ng marijuana sa Pilipinas. Ayon kay Albano, nagkaroon na ng masamang impresyon sa tao at sa simbahang Katolika ang paggamit ng marijuana dahil nasapawan na ang tunay na kahalagahan nito sa kalusugan ng tao at napangunahan na ang imahinasyon ng publiko laban dito. Alam mo yung problema kasi ng drug, nag-glamorize eh. Alam mo yung ibig sabihin ng nag-glamorize? Pag glamorize mo isang bagay, magiging bisyo at tumataas yung presyo, nagkakaroon ng illegal, diba? Kasi bawal. Pag bawal, tumataas ang presyo, nagkakaroon ng rate. Kaya hindi yung mahinto kasi maraming pera involved eh, diba? Pero pag niligal mo yan, wala nang pera involved yan, wala nang kikitain yung mga drug pusher, wala nang kikitain yung mga nagpepenta. Kasi illegal eh. Kasi habang illegal yung isang bagay, mas lalo magmamahal yung presyo. Ipinunto pa ni Albano na magagamit daw ang marijuana para gumanda po ekonomiya ng bansa. Anya, kung walang alternatibo na pananim para sa mga tubig o farmers, maaaring magtanim naman na may ito ng marijuana
at saka export dahil di hamak na mas maganda ang kalidad ng marijuana sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kung wala kang alternative sa mga nagtatanim ng tabako, hindi mas maganda yung mga nagtatanim ng marijuana dyan sa Benguet. Makakumita pa tayo, makapag-export pa tayo ng marijuana kasi maganda yung mga ano natin dito. Yung mga bukid natin, kaya nga kailangan pag-aralan kasi minsan ang tao, pag walang edukasyon, hindi nila intindihan kung ano yung epekto. Una rito ay nagkaisa mga leader sa Kamara hinggil po sa pagtutol sa paggamit ng marijuana kahit na isa itong medicinal plant. Inumpisa na makasama ng Department of Public Safety ng pamahalaan lokal ng Maynila ang clearing operation sa madadaanan ng prosesyon ng itim na Nazareno sa Huwebes, January 9. Tuwag ng DPS ang Bureau of Fire Protection kung saan binombahan na ng tubig ang paligid ng Plaza Miranda dahil napakapanghiho nito. Maliban dito ay magtutulungan din ng DPS at BFP sa pagwawalis sa bangketa kung saan ay pinapalis na rin muna mga vendors para hindi makaabala ito sa prosesyon. Pinapalis din ang mga sakyan na kaparada sa mga lugar na magiging ruta ng prosesyon at kapag hindi ito inalis ng may-ari ay mapipilitan silang hatakin. Bukas January 7, umpisa na ang pagpuprosesyon ng replika ng Pong Nazareno habang sa Miyerkules idaraos ang pahalik. Nagkakaroon po ng vigil habang sa Huwebes, Enero 9 mismo idaraos ang traslasyon o pinakaingranding prosesyon para sa itim na Nazareno. Nasa nga abot sa 12 milyong deboto ang makikiisa sa aktibidad. Yung ruta ng prosesyon ng Pong Nazareno ay nabago. Yung MacArthur Bridge di na dadaanan. Kasama natin sa balita sa Update Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Binago na nga ang ruta ng tradisyonal na prosesyon ng Pong Nazareno. Ayon kay Monsignor Clemente Ignacio, matapos ang misang pangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa Quirino Grandstand, ay agad nasisimulan ang prosesyon mula sa Quirino Grandstand patungo ng Basilica Minore sa Quiapo. Dadaan ang prosesyon sa Katigbak Drive, dadiretso sa Padre Burgos sa Top Avenue at ito'y dadaan sa Jones Bridge at sa halip ng MacArthur Bridge, kakanan sa eskolta bago tumuloy sa dating ruta na Palangka. Ito'y patungo naman sa ilalim ng Quezon Bridge. Sunod ay kaliwa sa Quezon Boulevard, diretso sa Arlegui. Dire-diretso ito hanggang sa makarating dyan nga sa may Plaza Miranda at tuloy-tuloy hanggang sa loob ng Basilica Minore ng Itim na Nazareno. Ginawa ang pagbabago ng ruta kahit pinayagan na ng Department of Public Works and Highways sa muling madaanan ng MacArthur Bridge, bagamat may mga itinakdang limitasyon ang nasabing ahensya. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang resulta naman ng investigasyon sa supply ng kuryente pinasa sa publiko. Kasama natin sa balita Kondibata. RMN Report. Ipinaso sa publiko ng makabayan sa Kamara resulta ng investigasyon sa sinasabing sabwatan ng mga power generators dahil ng sabay-sabay na pag-shutdown ng mga power plants noong Nobyembre. Ayon kay Bayan Muna Representative Nery Colmenares, lagpas na kasi sa itinakdang deadline ng palasyo na hanggang December 30 lamang ang investigasyon na pinangunahan ni Department of Energy Secretary Jericho Petilla. Dahil sa lagpas na sa itinakdang petsa para sa resulta ng investigasyon ay lalo lamang anyang tumitibay ang kanilang paniniwala na may nangyari ng manipulasyon at sabwatan sa mga power distributors. May impormasyon din silang natanggap na pinipressure ng power cartel ang Malacanang sa pas na resulta ng investigasyon at kailangan na ipakita na walang naganap na sabwatan sa pagitan ng mga power generators. Naniniwala din si Colmenares na ito ang posible ding dahilan kaya kinukondisyon ngayon ang isipan ng mga tao na walang ibang magagawa kundi tanggapin ang dagdag na 4 pesos and 15 cents na power rate hike. Kasama mo mula sa Kamara, Kondibata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Pinalma po ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Secretary Proceso Alcala ang pangamba ng publiko hinggil sa posibleng kakulangan sa supply ng gulay. Kasunod ito ng pagyeyelo ng mga gulay sa Benguet dahil sa matinding lamig na nararanasan doon. Ayon kay Alcala, gumagawa naman sila ng ilang alternatibong hakbang para masolusyonan ang pangailangan sa gulay ng mga taga Metro Manila. Anya kabilang sa kinukonsidera nila ang pagkuha ng gulay sa Nueva Vizcaya at Quirino Province. Una rito, sinabi ni Atok Benguet Councilor Frank Smith na 10% ng mga magsasaka sa lugar apektado na ngayon ng frost. RMN News Abroad.
Nagpapanig buying naman ang Marsidente sa masyadong hinagupit din ng lamig, snowstorm sa Northeast at Midwest America. Sa report, mga kasama, simot na mga supplies ng tinapay, gatas, chips at karne sa mga grocery stores dahil sa Marsidente ang nag-stock ng pagkain bilang paghanda sa masamang panahon. Nabatid na ngayong araw ang simula ng polar vortex, ang matinding lamig na nagmumula sa North Pole na siyang nagdudulot ng record-breaking na lamig sa mga nabanggit na estado. Nasa ang papalo sa negative 25 degrees Celsius. Ang temperatura sa North Dakota, negative 31 sa Minnesota at negative 15 sa Indiana at Illinois. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines, ipong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Sa 6 po na Enero 2014, mga kasama, tuloy natin naging pagbabalita ng alas 12 na tanghali sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Alam po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN, radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa Magsas. RMN News Nationwide. Kasama tatak alas 12, 18. RMN. That time check was brought to you by Aura Herb, the healing mouthwash. Aura Herb mouthwash works really fast. With a single use, you get significant relief from your oral problems.